tol, kumusta kayo? At sa lahat ng mga Pilipino, makakapanood itong ating streaming sa buong mundo. Kumusta kayong lahat? Ngayon, mayroon tayong isang balitang nakakainis, nakakagalit, at magkukomentaryo na rin tayo. Makisali na rin kayo sa komentaryo nito. Dahil hindi ito karapat-dapat at hindi naaayon sa batas ang aksyon ng mga hayop na ito. Na kailangan natin makakaisa tayo mga Pilipino. Ngunit bago ko ituloy itong aking isi-share sa inyong balita at ang aking reaksyon na rin, at sana ganun din ang iyong magiging reaksyon, ay nakikiusap ako sa inyong pakisubscribe naman itong ating streaming para sa mga baguhan, para makasama kayo sa mga bagong topic at balita ang dapat nating pag-usapan na sa tingin ko ay mayroon tayong mapupulot na maganda at makapuluhang bagay para dyan sa mga Pilipino at mga maharlikang Pilipino na nagising na sa katotohanan, hindi nakasali sa kilos noong nakaraang January 2, 3, 4. Mayroon na po tayong headquarters sa Liwasang Bonifacio sa Loton. Kung gusto nyo pong sumali, marami po tayong aktibidad. Pumunta lang po kayo doon. Kung kayo ay malapit na naman dito, makiisa na po kayo. Dahil talagang niluloko, tinatarantado tayo ng ating gobyerno. Gumising na po kayo mga kababayan ko. Late lang itong reaction ko at itong pag-share ko sa inyong balita kasi marami po tayong ginawa. Sumali po ako sa aktibidad ng Gising Maharlika. Nakiisa po ako, kaya nakiusap din ako sa inyo, makiisa na rin po kayo. So ngayon, narito ang ating balita, ang kwento. At sana ang reaksyon ko ay yun din ang reaksyon nyo. Kaya nakikiusap ako sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, mga tol, mga maharlikans. Magkaisa na po tayo, buong Pilipinas. Narito ang balita. Ito ay isang balita nakalipas na January 3 pa to. Published January 3, 2022. NCR mayors restrict mobility of unvaxxed persons. Talagang gusto nilang pigilan, ipitin at ipagkait ang kalayaan sa mga hindi bakunadong tao katulad ko, katulad ng mga Pilipinong ayaw mong papakuna. Marami pa tayo mga kapwa ko Pilipino, kaya makiisa kayo. Huwag nating hayaan na ipitin tayo, gipitin ng mga hinayupak na ito dahil hindi lang sila ang bumubuo ng gobyerno, hindi lang sila ang bumubuo ng konstitusyon. Kasama din tayo. Kung wala tayo, walang gobyerno, walang konstitusyon, walang Pilipinas. Kaya kasama tayo, marami tayo, pero ilan lang silang nagpapakasarap sa pwesto. At habang sarap na sarap sila sa pwesto, kumikita sila. Kung ano yung kinalulugmok natin, yung kinasisaya nila. Habang sila ay kumikita, tayo naman ay naghihirap. Kaya mga kababayan ko, mga tol, ang nais ko lang, magkaisa tayong lahat. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Palayain tayo ng mga hinayupak na yan. Pilit na lang binubusalan ng ating mga bibig at ilong. Pinapahirapan nila tayo huminga. Tinutusok tayo ng bakuna na nakakamatay. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Kami sa Gising Maharlika, nanawagan din sa inyo na makiisa kayo. Buong Pilipinas sana. Iwasan na natin yung pagkakanya-kanya ng ating mga paniniwala sa relihiyon. Magkaisa tayong lahat dahil hindi lang tayo ang apektado nito. Lahat tayo hanggang sa dulo ng ating mga susunod pang henerasyon ang maapektuhan nito. Dahil talagang gusto nilang ubusin ang ating lahi dito sa mundo, dito sa Pilipinas. Gusto nilang tusukin tayong lahat. Narito ang balita mga tol. In virtual presser on Monday, Metropolitan Manila Development Authority or MMDA Chair Benjamin Abalos Jr. said MMDA Resolution Number 22-01 Series of 2022 urged local government units or LGU to enact ordinances for enhanced restrictions on unvaccinated individuals. Kita nyo?
Hindi lang kami mga unvaccinated individuals ang gigipitin nito. Pati kayong mga nagpabakuna na, nakasikan dose na, ngunit ayaw lang magpa-booster. Gigipitin pa rin kayo. Abalos said, the resolution has been agreed upon in principle by the MMC, composed of 17 mayors in NCR and the MMDA in meeting that included members of the Interagency Task Force for the Management of Emergency Infectious Disease. Yan dito, ito ay pinakita namin sa mga meeting namin kahapon, January 2, 2022, sa mga alkalde ng Metro Manila. In principle, nagbutuhan kami rito, subject to form and style, at ito ay naprobahan nila. So, ano ba si Abalos dito sa ano? 'Di ba MMDA chairman siya? Bakit sino kayang nagbigay sa kanya ng karapatang magbigay siya ng executive order? At bakit siya nakikialam sa kalakaran ng health dito sa ating Bakit siya nakikialam sa karapatan natin mga Pilipino dito, ating kalusugan? Parang napaghahalataan na kayo, Abalos. Parang hindi na maganda itong pinagagawa niyo sa amin. Maginahinay kayo. Parang nag-ECQ lang. Pero only for the unvaccinated. For their own protection. Naniniwala kami sa inyo. Protection namin to. Kayo nga, sila nga mga bakunado ang nagdadala ng sakit. Hindi kami. Ako, ilang taon na ako sa kalsada. Babad na babad sa mga alikabok. Nagkasakit ako tulad ng sinasabi niyo, COVID. Nagtitinda ako sa kalsada. Pinupistuhan ko. Sa gilid ng pinupistuhan ko. Maraming suspected COVID patients. Kasi COVID facility yung gilid ng pinupistuhan ko. Nagka-COVID ako? Huwag kami, Mr. Abalos. Hindi ka binuto namin para gumawa ng executive order. Biruin mo, all individuals outdoor exercise is still allowed for all individuals regardless of vaccination status, age, or comorbidities within the area of their residence. Example, within the barangay, purok, subdivision, or village, subject to the guidelines of the Metro Manila local government units. Moreover, the unvaccinated are prohibited from indoor or outdoor or al fresco dining in restaurants and other food establishments, and from leisure and social trips to malls, hotels, events, venues, sports and country clubs, and similar facilities. Grabe talaga. Lahat kalayaan na namin pinagkakait nyo. Sino ba kayo sa buhay namin, Mr. Abalos? Sino ka ba sa buhay ng mga Pilipino? Kayong nasa gobyerno, sino ba kayo sa buhay ng mga Pilipino? Mga hinayupak kayo. Kumakain kayo. Galing sa mga taxes namin. Dugot pawis namin mga Pilipino. Kahit ako isang street vendor, nagbabayad din ako ng buwis. Kumikita din kayo sa akin. Kumikita din kayo sa amin. Kahit kami mga mahihirap. Tapos gaganyanin ninyo kami, hindi kami magpapabakuna. Putang ina mo. Huwag mo akong subukan, Mr. Abalos. Ipatupad mo yung batas mo. Ikaw ang mumarap sa akin. Huwag mong gagamitin ang mga pulis. Subukan mo akong hulihin. Hindi ako magmamask sa harapan mo. Ikaw ang humarap sa akin. Tinatarantado mo kami mga Pilipino. Tinatarantado mo ang karapatan ko. Wala kang karapatan sa akin gawin yan. Sino ka? Mayroon kang naibigay sa akin pagkain? Ako, mayroon ako naiambag sa yung pagkain nyo. Kasama ng pamilya mo. Kayong nasa gobyerno. Kayo mga namumuno dyan. Kaya umayos-ayos kayo. Hindi kami mga tanga. Mga umayos kayo. Hindi lang matatapang lang kayo dahil napapaligiran kayo ng mga Pero, bumaba ka sa pwesto nyo. Isa-isa lang. Subukan natin. Tinatarantado nyo kami mga Pilipino. Karapatan namin, tinatanggal nyo. Gumagawa kayo ng paraan. Dahil hindi nyo kayang patayin ang 1987 Constitution. Ang right to life, hindi nyo kayang baliin. Human Rights Act, hindi nyo kayang baliin.
Tinatarantado nyo kami. Biruin nyo, ang sino mang mahuhuli, pag mumultahin nyo ng 20,000 to 50,000. Ako, hulihin mo ako, Mr. Abalos. Subukan mo. Hindi lahat ng protocols na sinasabi nyo, yung maximum protocol na sinasabi nyo, wala naman kayo ibang protocol na sinasabi nyo pang minimum protocol? Wala. Minimum health protocol, wala. Maximum na yan. Maximum health protocol. Mga tarantado kayo, mga gunggong kayo, mga siraulo na kayo, gahaman kayo. Subukan mo kong hulihin. Tingnan natin. Huwag kang gumamit ng pulis. Huwag nyo idadamay ang mga uniform personnel. Dahil hindi sila kasama sa inaano ko dito. Kayo ang gumagawa ng kalukuhan. Subukan nyo kami. Maghinay-hinay ka, Mr. Abalos. Parang nahahalata ka ng mga taong bayan sa mga pinagagawa nyo. Di ba ikaw ay isang MMD chairman lang? Sino ba ang nagboto sa'yo? Sino bang pumili sa'yo para maging isa kang mambabatas? Gumawa ng ganitong klaseng order. Mahiya ka naman. Kayo ng mga kasama mo dyan sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Kayong mga mayors, mahiya naman kayo. Hindi lang mga bakunado ang nagpapasahod sa inyo. Pati kaming hindi bakunado, nagpapalahom sa inyo. Lumalamon kayo sa dugot pawis naming mga mahihirap. Ayaw namin sa bakuna. Kaya wag nyo kaming ganyanin. Tarantado kayo. Subukan nyo lumabas kayo. O kahit sino opisyal dyan sa inyo, humarap sa akin. Tarantado, huwag kayong magdadala ng mga bodyguard. Baka hindi nyo papansinin kasi isa lang ako ordinaryong mamamayan. Ordinaryong mamamayan lang ako. Ang nais ko lang naman, kalayaan, bigyan kami ng karapatan, respeto lang sa aming karapatan. Tulad ng pagrespeto namin sa mga nagpabakuna. Huwag nyo kaming ganyanin. Huwag nyo kaming gipitin. Hindi kami nanghihingi sa inyo ng pagkain. Ako, isang street vendor, hindi ako nanghihingi sa inyo ng pagkain. Nagsisikap ako. Tingnan mo yung mga kamay ko. Sa sobrang pagtrabaho ko. Wala kayong naiambag sa akin kahit piso. Nag-aaral ako ng college. Wala kayong niambag sa akin kahit piso. Kaya umayos kayo. Sino ka ba? Binuto ka ba namin para maging senador, maging congressman, maging presidente, para magbigay ng executive order? Kayo na lang ba bumubuo sa konstitusyon at saka sa gobyerno? Ano na lang ba kami dito? Patarantado ka. Kailangan pa bang maging bakunado kami para maging parte ng gobyerno, maging parte ng konstitusyon, parte ng pamahalaan? Hindi mabubuo yung pwesto nyo, hindi magiging gobyerno, hindi magiging bansa ito kung hindi kami kasali. Ako, Mr. Abalos, hindi ko tinapos yung pag-aaral ko. Pero alam ko ang karapatan ko bilang isang mamamayang Pilipino. Hindi mabubuo ang konstitusyon kung walang katulad ko. Katulad namin mga Pilipino na pinagkakaitan nyo ng kalayaan at karapatan. Kahit hindi ko tinapos yung pag-aaral ko, hindi ko pa rin makakalimutan ang nakasulat sa konstitusyon. Sa preamble pa lang, nakasulat doon na we, the sovereign Filipino people, imploring the Almighty. Diyan pa lang, in order to build just a human society and establish a government that shall embody our ideas. Nasaan na ito ngayon? Bakit kayo na lang nagdesisyon? Kayo na lang ba ang tao dito sa bansa na ito? Mga kapwa ko Pilipino, mga tol, mga kababayan, gumising kayo. Intindihin nyo kung ano yung pinagagawa sa atin ng ating mga opisyal. Hindi tayo mag-aalsa ng madugo. Nais lang sana natin kalayaan sa ating karapatan.
Intindihin nyo mga kapwa ko Pilipino kung ano yung pinagagawa nila sa atin. Pinapahirapan nila tayo. Alam nyo ba, sa tuwing luluwag ang itong ating bansa, bibigyan nila tayo ng kaluwagan. Ang katapat niyan, lockdown, sobrang pahirap. Dahil ayaw nila na ikipagsabwatan itong gobyerno natin sa pagpapabagsak ng ating ekonomiya. At pag bumagsak na itong ating bansa, susurinder nila ito sa mga kabal na nagpo-promote ng bakuna. Wala tayong kapera-pera. Ang bansa natin walang kapera-pera. Sige, utang lang ng utang sa mga hinayupak na yan. At anong ibabayad? Pag wala na tayong pambayad, itong ating bansa. Kaya, mga kapwa ko Pilipino, gumising kayo. Gumising kayo. Nakikiusap ako. Samahan nyo kami sa Gising Maharlika, yung Juan Dakila. Dahil itong pinaglalaban namin, hindi ito para sa amin. Nananawagan ako sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Pinaglalaban namin, buhay natin, at ang buhay ng mga susunod pang henerasyon sa atin. Dahil ngayon, balak na nilang tusukin ng bakuna ang ating mga anak mula 5 taon. At kung wala kayong kaalam-alam kung ano yung bakuna na yan, maaari kayong magtanong sa amin dito sa aming mga experts dito sa Gising Maharlika, sa Juan Dakila, sa CDCPH. Yan, magtanong kayo. Ang linaw ng sinasabi sa preamble. Kung gusto nyo, Tagalogin ko pa. Kung hindi nyo maintindihan, mga pulpul na nasa gobyerno, Tagalogin ko pa. Kami, ang nakakapangyayaring sambayan ng Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at matatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa. O, ayan. Klarong-klaro. Pero bakit nasaan ba kayo? Ngunit ano bang nangyayari? Ngayon, nasaan na ang pamahalaan na sa halip na kakatawan sa mga mithiin at magtataguyod ng kabutihan? Nasaan na? Siguro dapat nyong gawin dahil gumagawa lang kayo ng sarili nyong batas na hindi na kami kasali mga sambayan ng Pilipino na hindi mga bakunado. Dapat kayo na lang ang susunod sa batas nyo. Pabayaan nyo na kami. Irespeto nyo kami. Yun lang dapat. Kung takot kayo sa sa sakit, i-lockdown nyo mga sarili nyo. Huwag nyo kami idamay. Hindi kami takot sa sakit. Gumagawa kami ng paraan para hindi magkasakit. Ano naman ngayon kung magkasakit kami? Nangihingi kami sa inyo ng pambili ng gamot? Wala kayong maibigay sa amin kahit pisong pambili ng gamot. Kaya wala kayong kapakialam sa amin. Huwag nyo kaming gipitin. Mga hinayupak kayo. Mga pulpul kayo. Ano akala nyo sa amin? Mga bobo? Kahit hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi katulad yung mga titulado kayo. Mga abogado kayo dyan. Mga abogago naman kayo. Umayos-ayos kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Karapatan ko itong magsalita dito. At ipapakalat ko ito sa buong mundo. Namin na alam nyo na sa simula pa lang ay hindi proteksyon ang sadya ng bakuna na ito. Ang bakuna nyo ay sinusunod ang layunin ng mga hayok sa kwarta. Sa bagay, hindi nyo rin ito susundin kung hindi rin nyo kayo kasali sa kitaan dito. Alam namin ang agenda ng bakuna na yan. Alam na ng maharlikang mga Pilipino kung ano yan. Di ba sabi nyo, herd immunity ang sadya ng bakuna na yan. Palagi nyo pinapaintindi sa mga Pilipino. Herd immunity. Herd immunity. O sige, ganito na lang. Bakit dito sa NCR, ayaw nyong tigilan na lampas na kayo sa 70% na target nyo? Sabi nyo noon, 70% lang. Herd immunity na. Nandyan na herd immunity. Ano nangyari ngayon? Almost 100% na ang tinusok nyo na bakunahan nyo. Nasaan ang herd immunity? Bakit dumadami pa rin ang kaso? Tumataas pa rin ang COVID? At pumasok pa si Omicron?
na puro pananakot lang din. Ang Omicron na yun, sinasabi nyo. Yung original na gumawa, na nakadiscover ng Omicron, sabi niya, sa ilang pasyente ko, wala pang na hospital. So ano? Saan na nakakatakot dyan? Ano nakakatakot sa Omicron? Hindi kami mga mangmang. Kahit kulang kami mga pinag-aralan, hindi kami mga mangmang, hindi kami mga, mayroon kaming common sense. Kaya umayos-ayos kayo. Huwag lang kayong magpapakita sa mga Pilipino na, iwan ko lang. Subukan mo akong hulihin, Mr. Abalos. Ikaw ang magpatupad ng batas na yan at ako ang lapitan mo. Huwag kang gumamit ng mga uniform force personnel dahil hindi sila dito kasali. Kayo, na mga gumawa ng batas na yan, isa-isa kayo lumapit sa akin, hulihin niyo ako. Tingnan natin. Gusto nyo kami tusukin ng mRNA? Bakuna na may laman ng mga metal na unti-unting susugat sa aming mga katawan hanggang sa tuluyan kami mamatay? May mga deadly parasites? Anong akala nyo sa amin? Mga bagay na yan na micro na hindi nakikita ng ordinaryong mata kung hindi gagamitan ng microscope. Ayaw namin dyan. Ayaw namin. Irespeto nyo kami. Kayo kung gusto nyo, palibhasa kayo, mga politiko, mga kilalang tao, mga negosyante, salin lang ang ginagamit sa inyong pantusok. Hindi katulad ng mga Pilipinong, katulad ng mga taong mababa ang katayuan sa lipunan. Kami mga mababa ang katayuan sa lipunan. Gusto nyo kami ganyan? Kala nyo kami lang mamamatay? Pagkatapos namin dito sa mundo ito, kung buhay pa kayo, tutusukin din kayo ng mga hinayupak na yan. Kala nyo hindi kayo kasali sa tutusukin na yan? Nakakatawa lang kayo. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, ito, bakit, ang tanong, kung hindi totoo itong sinasabi ko, bakit lahat ng mga laman ng mga bakuna na nakita noong mga nakaraang buwan, kaya nga tinigilan muna ng Japan yan, na siniwalat ni Dr. Jane Ruby, yung mga metals, mga SIM, mga nano SIM, microchip, deadly parasites, bakit tinago yan? Nang isinare ko rin yan dito sa YouTube ko, naka-block ka agad ako. Kung hindi yan totoo, anong akala nyo sa amin? Tanga? Kaya, wag nyo kaming gaganyanin. Irespeto nyo kami. Mr. Abalos, ipatupad mo sa akin yung sinasabi mong RA 11332. Yan. Sa harap mo mismo ako susuway. Gawin ko yung against dyan sa maximum health protocol nyo. Tingnan natin. Di. Katawa ka lang, Mr. Abalos. Kaya mga kababayan ko, huwag kayong matakot. Mag-unmask kayo sa labas. Huwag kayong matakot. Mayroon tayong batas. Yung batas ng RA 11332 na sinasandalan nila, pagbabayarin kayo ng multa, hindi totoo yan. Dahil ang 11332 Republic Act ay nakasaad lang doon. Ang utos lang ay maglabas lang, magbalita. Walang nakasulat doon na magmumulta ka pag ikaw ay nakalabag. Wala kang nilabag na batas. Kapwa ko Pilipino, mga Pilipino na panood itong aking streaming, wala tayong nilabag na batas. Pag hindi tayo magsuot ng face mask, hindi natin takpan ng face shield ang ating mukha, wala tayong nilabag na batas. Sana maintindihan niyo mga kababayan ko. Gumising kayo. Hinayupak kayong mga politiko, kayong mga nasa gobyerno kayo. Lalo ka na, Mr. Abalos. Ang yabang mo, ang lakas mong mangutos, nagipitin kami, sakalin ng aming kalayaan. Kami, na amo nyo, gaganyanin nyo, kapal na mga mukha nyo.
Galing din sa amin ang mga sinasahod nyo, kinakain nyo, binibigay nyo sa pamilya. Kasama yung pamilya nyo sa lumalamon sa pinaghirapan namin. Kaya wag nyo kaming gaganyanin. Hayop kayo. Kasama ng hayop sa talimpe o IETF. Kayo. Hindi kayo ang nagmamay-ari ng bansang ito. Hindi lang kayo ang... Kami dapat ang amo nyo. Kaya sa amin kayo dapat sumusunod. Bakit ang sinusunod nyo ay ang mga oligarkong nais sumakop sa ating bayan? Gusto nila magmay-ari ng bansang Maharlika at pagpapatayin ang mga mamamayan. Alinsunod sa nakasulat sa Georgia Guidestone ng New World Order. Akala nyo hindi kayo kasali doon? Maintain 500 million in perpetual balance in nature. 500 million lang ay titira nilang buhay sa mundo. Ito kala nyo, mga hayop sa talimpe, mga tao dyan sa gobyerno, hindi kayo kasali sa papatayin? Ligtas kayo? Kami lang? Masira ulo kayo, mga gunggong kayo, mga palpak kayo, mga hinayupak kayo. Gumagawa kayo ng paraan. Inaapakan nyo ang 1987 Constitution. Inaapakan nyo ang Bill of Rights. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ngunit umabot ako ng 6 na taon sa kolehiyo. Ngunit at hindi ko makakalimutan kung ano ang aking karapatan. Sa Bill of Rights, ang unang-unang seksyon sa Article 3, no person shall be deprived of life, freedom, and liberty without due process of law. Sa Tagalog, para maintindihan ng mga kababayan kung hindi nakapag-aral katulad ko, o mababa lang yung mga pinag-aralan, hindi katulad ng mga hinayupak na nasa gobyerno, mga titulado, mga abogado pa, mga abogago naman. Ito, mga kapwa ko Pilipino, para maintindihan nyo. Pasensya na kayo. Talagang sino bang hindi mag-iinit ang ulo sa kagagawa nito mga hayop na to. Patuloy lang tayong nililinlang. Patuloy kayong nililinlang dahil nagpapalinlang kayong mga kapwa ko Pilipino. Pasensya na kayo. Ito ang nakasulat sa Section 1. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ang sinumang tao na hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Diyan pa lang, butata na kayo, mga hinayupak kayo. Yung order mo, Mr. Abalos, ikaw magpatupad niya sa akin, subukan mo. Tayong dalawa magkita, huwag kang magsama ng uniform personnel. Gusto mo, sa EDSA tayo magkita, hulihin mo ako ha. Subukan mo. Kailan? Kita-kita mo yung mukha na yan. Ikaw, nagtatago ka sa face mask. Pero alam ko yung mukha mo. Subukan mo kung hulihin. Ha? Huwag mo idadala mo yung mga kapulisan natin. Dahil hindi kayo ang nagpapasahod sa kanila. Hindi kayo. Kaming mga mamamayan. Galing sa amin. Yan dapat ang isipin nyo. At ito nga, nakasulat pa sa Section 4 ng Bill of Rights. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, unang pamahayagan o sa karapatan ng mga taong bayan na namamapayapang magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang karaingan. Kita mo yan? Hindi mo ako pwedeng kasi wala akong dito. Pero kung gusto mo ipatupad yung batas na ginawa mo, subukan mo. Basta ikaw lang at saka ako. Madali mo mahanap yung ko. Hindi ako nagtatago. Totoong pangalan ko ang nandito, yung account ko makikita mo sa Facebook. Totoo yan. Hindi ako nagtatago. Subukan mo. Basta ikaw lang ang huli sa akin, wala kang isasamang uniform personnel. At ito pa, pulpul na Abalos.
Dahil hindi mo kayang baliin itong batas. Kaya gumagawa kayo ng paraan. Ginigipit nyo kami. Ayaw namin sa bakuna. Ayaw namin magbayad ng fine. Bugok lang ang kaya nyo. Kung dahil sa RA 11332 ay sisingilin mo ako, sisingilin mo kami, your resolution is not powerful than the 1987 Constitution. Subukan mo kung hulihin ng walang mask. Pagbayarin mo ako ng 20,000 to 50,000, ikulong mo ako ng 1 buwan. Tingnan natin. Yung RA 11332 mo, walang nakasulat doon na bawal kami maghubad ng mask. Palagi kaming nakasuot ng mask, palagi kami naka-face shield. Walang nakasulat doon. Anong section doon? At ito pa, tandaan mo, kaya wala kang karapatang maningil. Ikulong mo kami nang dahil lang sa face mask, nang dahil lang sa pagbaliwala namin sa inyong maximum health protocol. Ito, Section 14 ng Bill of Rights. Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang kriminal ang sinuman nang hindi sa kaparaanan ng batas. Anong batas ang nilabag namin dyan? Kung hindi kami magsusuot ng mask, anong batas ang nilabag namin dyan? Batas ng RA 11332? Walang nakasulat doon. Wag ako, Mr. Abalos. Wag kaming mga gising na mga maharlika. Tulad ng sinabi ko, kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko, hindi ako tanga. May common sense ako. Yung maximum health protocol nyo, wala kayong ibang paraan. Sumusunod lang kayo sa utos ng World Health Organization. Wala kayong ibang paraan. Dahil ang World Health Organization ang siyang nagpapatakbo sa buong mundo ngayon. Under ng One World Government, New World Order. Sige, subukan mo ako. Papatawan mo ako ng 20,000 to 50,000 na multa o pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan? Sige. Ito ang nakasulat doon sa article sa Republic Act 11332. Mga kababayan, pakinggan nyo. Hindi tayo pwedeng hulihin nila sa publiko ng walang mask. Hindi kayo pwedeng singilin ng 1,000, mumultahan ng 20,000 hanggang 50,000. Dahil itong sinasandalan nilang batas ay walang kautusan doon na pwede tayong singilin ng ganyang halaga o pwede tayong mabilanggo. Wala doon. Para maniwala kayo mga kaibigan, mga kababayan, mga tol, i-search nyo kahit sa Google, RA 11332. Ito, basahin ko An act providing policies and prescribing procedures on surveillance and response to notifiable diseases, epidemics, and health events of public health concern, and appropriating funds, therefore, repealing for the purpose Act number 3573, otherwise known as the Law on Reporting of Communicable Diseases. O ano? May sinabi doon na huhulihin kami, magmumulta kami ng 1,000, magmumulta kami ng 20,000 hanggang 50,000, o makukulong kami ng 1 buwan hanggang 6 na buwan pag lumabag kami dyan sa RA 11332. Lahat, binasa ko yan. Simula section 1 hanggang doon sa dulo. Walang nakasulat doon, kundi puro yan lang. Magbibilang lang ng mga kaso, ipapaalam sa publiko na ganito. Pero walang sinabi na huhulihin namin kayo pag lumabag kayo sa maximum health protocol. Dahil alam nyo hindi nyo kayang baliin ang batas.
ang aming karapatan, ang batas ng aming karapatan, ay gigipitin nyo kami. Ako at ang maharlikang Pilipino, mulat na ang diwa sa katotohanan. Dahil dito, mayroon tayong Human Rights Act. Dahil dito, hindi nyo kayang baliin ang batas na yan. Ang Article 2, yung right to life, hindi nyo kaya. Kaya hindi nyo kami titantanan. Gusto nyo kaming gipitin. Gusto nyo kasing maging komunista, maging diktador. Hindi dapat, Mr. Abalos, dapat ikaw muna maging presidente namin. Lahat ng mga mayors na gumanyan sa sinasabi mong ordinansa nyo, dapat maging presidente muna kayo. At palitan nyo itong Republika ng Pilipinas ng Communist Party of the Philippines. Yan sana. Yan sana ang title ng Pilipinas. Kung yan naman ang gusto nyong maging diktador kayo. Kalukuhan yung mga hinayo pa kayo. Kahit ako, hindi graduate ng college, hindi ako pulpul katulad ng mga utak nyo. Akala nyo lahat ng mga Pilipino, nonsense ang utak. Ginigipit nyo kami. O ito, mga kapwa ko Pilipino, pasensya na kayo ha. Nais ko lang ipaintindi sa inyo, kapwa ko Pilipino, mga tol, mga kababayan, na dapat tayong huwag matakot dahil mayroon tayong batas. Mayroon tayong right to life. Ha? Mayroon tayong batas, the Human Rights Act. Mayroon tayong karapatang balikan kung sino man ang mamimilit, magtuturo at magmamanipula sa ating karapatang mabuhay. Including this government, pwede natin silang balikan. Ito ang nakasulat. Article 2 of the Human Rights Act protects your right to life. Ito yan. This means that nobody, including the government, can try to end your life. Di ba? Nakasulat doon. This means that nobody, including this government, can end my life, your life, our life. Hindi nila tayo mapipilit sa gusto nila. Gusto nating mabuhay, naniniwala tayo na ang bakuna nila ay nakakamatay, kaya hindi na nila tayo pwede pilitin. Ang sino mang mamilit, didemanda natin ng grave coercion. Huwag kayong matakot mga kababayan ko. Idemanda nyo na sino mang mamilit sa inyo na magbabakuna, magturukan kayo. Kunin nyo yung pangalan, ilista nyo yung pangalan. Kumuha kayo ng grave coercion form sa Juan Daquila. Kunin nyo yung pangalan ng namimilit sa inyo. Ipasa nyo sa prosecutor's office. Wala tayong babayarang kahit piso. Criminal case yan. Ako hindi ako abogado ha. Nakikinig lang ako sa advice ng mga magagaling na abogado. Nakikinig lang ako. At nanonood ako. Nag-observe ako sa mga ginagawa nila. Nais ko lang i-share sa inyo mga kapwa ko Pilipino, mga kababayan ko, na kulang sa kaalaman katulad ko. Mahilig akong magsubaybay sa mga sinasabi ng mga magagaling na abogado tulad ni Atty. Aaron Suquilon at Captain Rivaleros at yung iba pang si Atty. Tanyalat at yung iba pang mga abogado na nagipaglaban sa ating karapatan. Ituturo nila sa atin yan. Tinuro nila sa atin. Doon ko nalaman itong katotohanan na tayo ay dapat irespeto. Ngunit ngayon, pinipilit nila tayo, hindi nila tayo nirespeto. Kaya, kung sino man sa mga hayop na yan ang mamilit sa atin, pwede nating idemanda.
Wala tayong babayaran kahit piso sa prosecutor's office. Criminal case yan. Yan ang sabi ng magagaling nating abogado. Kunin mo yung pangalan nila, including barangay officer, pulis, o kung sino mang hinayupak na yan. At ito, sa mga gustong magpabakuna, dapat mayroon kayong vaccination assurance contract. Mayroon kayo nito. Na kung sakali man, magkaroon ng aberya, ikaw ay mabiktima, pwede mo silang balikan. Kaya huwag kayong matakot mga kababayan ko. Kunin mo yung pangalan ng doktor o nurse na nagtusok sa inyo. Pag hindi nila kayo kayang panagutan, kung nagkaroon kayo ng karamdaman dahil sa bakuna, lumapit lang kayo sa mga abogadong mga galing. Mayroon kayong malapitan. Gising Maharlika, Juan Daquila Nation. Lumapit kayo dyan. Matutulungan nila kayo para madali yung mga hinayupak na yan. Ituloy ko yung pagbasa sa Right to Life. It also means that government should take appropriate measures to safeguard life by making laws to protect you, and in some circumstances by taking steps to protect you if your life is at risk. Kita nyo na? Sino pala dapat na mangangalaga sa atin? Di ba dapat ang gobyerno? Bakit ang gobyerno ang sumisira sa atin? Ang nanggigipit sa atin? Gusto tayong, ay nako, niluloko tayo ng gobyerno ito. Ang hirap ipaliwanag mga tol. Sana gumising na kayo. Makipagkaisa na kayo sa mga maharlikang nagigising na. Ako nananawagan sa inyo mga tol para matigil itong kalokohan ng ating mga opisyalis sa gobyerno na gumagawa na ito. Ang sa akin lang, respeto lang. Kung gusto nyo magpabakuna, sige. At kami mga ayaw magpabakuna, irespeto nyo lang din. Yan lang. Ngunit, kayo mga kapwa ko Pilipino na nabakunahan na, nanawagan ako sa inyo, naka first dose, naka second dose na ayaw namang pa-booster, lumapit kayo sa amin. Maraming makakatulong. Matutulungan kayo ng Gising Maharlika kung paano mawala yung lason na itinusok sa inyong katawan. Magtanong lang kayo. Ano lang kayo kay Brother Al Santillan, kay Captain Ray Valeros sa Gising Maharlika. Tandaan nyo mga tol, buong Pilipinas, sana maligtas tayo. Wala na matapos na itong panggigipit sa atin ng gobyerno, matapos na itong pang-aalipin sa atin ng mga antikristo na ito na siyang sinusunod ng ating gobyerno. At tatapusin natin ito sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Sana naintindihan nyo mga tol ang aking nais na iparating sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyo kalimutang i-subscribe nyo ang Po Infomix para mas kung ano man ang aking makukuhang impormasyon na pwede kong i-share sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.